Panibagong sulat na naman ni Ryan Garcia mula kina Wilt at Bill hanggang kina Karim, Akeem at Shaquille. Dekada-dekada ng Big Man's League ang NBA. Mahigit kalahati ng MVPs mula 1950 hanggang 2009 ay puro sentro. Mahigit kalahati. At isang malaking porsyento ng top draft picks ay mga higante rin. Hanep yung linya ni Ryan. Height was the currency of the game. Pero kahit dominado ng big men ang panahon, hindi nawala ang mga perimeter superstars tulad nina Dr. J, Magic, Bird, MJ, Kobe at LeBron. Mga matatangkad din pero hindi higante. Sila ang nagdala ng finesse sa laro. Pero nagbago ang ihip ng panahon pagdating ng mid-2010s. Ito yung era na sinasabing nilamon na ng small ball ang basketball at biglang nag-shift ang landscape. Pagpasok kasi ng small ball era ay parang kinain ito ang buong liga at mabilis ang mga pangyayari. At sa taas ng tempo at dami ng mga tres, parang nare-write ang rulebook overnight. Noong 2015 nang magkampiyon ang Golden State Warriors, naging simbolo sila ng bagong basketball ideology. Ang kanilang depth lineup ang nagpakilala ng speed, shooting at versatility bilang bagong standard. Sina Steph, Clay at Draymond ang naging muka ng small ball revolution. Warriors nga din Plok ang nagpabago ng isip ko. Dati kasi sinasabi ko sa mga kaibigan ko, imposibleng mag-champion sa kakatres. Panahon pa ni Ray Allen, Miami Heat. Warriors ang nagpabago ng isip ko. Pero hindi naman sila ang unang gumamit ng ganitong estilo. Hindi Warriors. Matagal nang may ganito. Nariyan ang Nuggets ng 1980s, Run TMC, at yung 7 seconds or less ng Suns na naglatag ng blueprint. At kahit ang Miami Heat Big 3 noong 2012 gumamit ng small ball out of necessity nang ma-injure si Chris Bosh. Actually, sa paggamit nila kay Bosh bilang 5 ay halos small ball na rin ang Heatles run na yun. Pagkatapos ng 2015 title ng Dubs, halos lahat sumunod sa small ball trend. Analytics pushed teams towards pace, space, and 3-point volume. Ganoon na nga, nung nag-champion yung Boston, tinadtad din nila ng tres ang mga kalaban nila. Kaya pati big men napilitang mag-evolve. Tulad ni Brook Lopez, oo nga, na naging stretch big man mula sa pagiging bruiser. Si Brook Lopez Plok, ito ang masasabi nating halos overnight naging shooter sa tres. Sa modern game, kung wala kang outside shot o switchability, liability ka. Mahihirapan kang mag-thrive sa liga. The rise of playmaking wings and positionless basketball became essential to system efficiency. At sa depensa, switchability ang naging bagong survival kit sa bawat possession. Switchability o yung kakayahan mo na bumunot ng ibang skill mula sa iyong bag. Pero imposibleng hulaan ng future ng basketball. Gayunpaman, malinaw ang isang bagay na to na patuloy pa rin ang kanyang evolution. Hindi na lang ito small ball o big ball, kundi tall, small ball. Tall, small ball. Gaya ng ginagawa ng OKC ngayon na mahahaba pero mabibilis, versatile at skilled, pati ng Houston Rockets at ni Wembanyama. At yan naman Plok, sa tingin ko ang sekreto ng NBA kung bakit ang tagal na nila pero buhay na buhay pa rin yung liga. Ako 25 years na akong fan kasi nararamdaman mo na every season nagbabago. Isa na namang solid na sulat ni Ryan Garcia ay siya Plok. Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin Plok sa chambalero.com.